Tahimik ang gabi, malamig ang hangin, at tila nagbabadya ang unos. Sa isang lungsod na hindi natutulog, may isang babaeng magiging saksi sa lihim na hindi niya kailanman hiningi. At dahil dito, magiging target siya ng kamatayan. Ito ang kwento ni Aliana Marquez. Ang babaeng isang araw ay basta na lamang nawala. Si Aliana ay isang 24 na taong gulang na financial analyst sa Maynila. Nag-iisa siyang anak ng mayamang mag-asawa na sina Don Hernando at Doña Anisa Marquez. Nung siya ay nakapagtapos, sinabihan siya ng ama na siya na ang magpapalakad ng kanilang negosyo, ngunit ayaw niyang sumunod dito. Gusto niya ng buhay na iba. Gusto niyang mapalayo sa kaniyang buhay sa probinsya. Bagamat maganda, maayos at kinaiinggitan ang buhay niya ng iba, ay siya naman ang ayaw dito. Sa nais na mapalayo sa kanyang mag-arbong buhay, nag-apply si Aliana bilang financial analyst sa Maynila. At umayon naman sa kanya ang panahon. Siya ay natanggap. Bagamat hindi masaya ang kanyang mga magulang sa kanyang mga desisyon, ay wala na silang nagawa dahil hindi na talaga papapigil ang dalaga. Nakiusap ang kanyang ama na isama ang kanilang matagal ng driver, si Mang Leo. Si Mang Leo ay driver na nila simula noong bata pa siya. Bukod sa napakabait nito, malaki ang tiwala sa kanya ng dalaga, kaya hindi siya nag-atubiling sang-ayunan ang ama. Sa mga naunang linggo ni Aliana sa kanyang trabaho, bagamat ay nag-a-adjust pa siya, ay unti-unti na siyang nakaka-adapt. Ang kaniyang pamumuhay sa Maynila ay simple lang at puno ng routine. May mga naging kaibigan siya sa trabaho, ngunit isa lang ang naging mas malapit sa kanya. Ito ay si Leah. Si Leah ay tubong pangasinan. Kung si Aliana ay tahimik lamang, si Leah ay ang kabaligtaran. Sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang mga ugali, ay magkasundo naman sila sa maraming bagay. Kaya naging malapit sila sa isa't isa. Ang tanging bonding nila ay ang mag-overnight sa kondo ni Aliana kapag weekend. Isang gabi, habang papauwi si Aliana galing overtime, ay tumawag sa kanya si Leah. "Hello, Aliana? Pwede mo ba akong daanan dito?" Sambit ni Leah. "Nasaan ka ba?" Tanong ni Aliana. "Nandito ako sa mesa kasama ng boylet ko. Basta saka ko na lang ikwento sa'yo." Ang sambit ng kinikilig na si Leah. "O siya, sige, isend mo sa akin yung location." Sambit ni Aliana sabay baba ng telepono. "Manong Leo, susunduin natin si Leah sa esta mesa. Waste ko na lang po kasi pareho nating hindi kabisado ang lugar." Utos ni Aliana sa driver. "Opo, ma'am," ang tugon naman ni Mang Leo. At dahil sa pasikot-sikot ang direksyon na binigay ng Waze, ay napunta sila sa dead end. Pati din sila ay nalito kung bakit sila ay humantong doon. Napakamot na lang ng ulo si Mang Leo na bumaba ng sasakyan upang magtanong. Bumaba na rin si Aliana sapagkat ayaw niyang mag-isa lamang siya sa loob ng sasakyan. Sa di kalayuan ay may naaninag silang kislap ng ilaw. Nang tunguhin nila Mang Leo at Aliana, ay kakaiba ang kanilang nasaksihan. Sa lilim ng isang abandonadong bodega, may 5 lalaking nakapalibot sa isang binatang nakapiring at nakaposas, duguan at nagmamakaawa. Isa sa mga lalaki ang may hawak na baril. At bago pa niya makayang umiwas ng tingin, tumama ang putok sa ulo ng binata. Napasigaw si Aliana at saka nagtakip ng kanyang bibig. Napalingon ang mga lalaki sa kanilang kinaroroonan. Hinila ni Mang Leo sa Aliana na nakatulala na lamang
at umiiyak dahil sa takot sa kaniyang nakita. Dali-dali silang sumakay sa sasakyan at pinaaatras ito. Mabilis na pinaharurot ni Mang Leo ang kotse. At nang nasigurado na niyang nakakalayo na sila at hindi sila nasundan, ay kumalma na sa pagpapatakbo si Mang Leo. Tiningnan niya ang takot at umiiyak na dalaga. Maging siya ay hindi siya nakahimik at nanatiling tahimik na lamang. Nang makarating sila sa kondominium, ay dali-dali silang umakyat sa unit. Napahagalpak ng upo si Mang Leo, ngunit si Aliana ay nakatayo, palakad-lakad at hindi mapakali. Mang Leo, paano kung namumukhaan nila tayo? Paano kung nakuha nila ang plate number ng sasakyan natin? Sambit ng nag-aalalang si Aliana. Sana nga ma'am ay hindi nila tayo nakita o maging yung plate number. Nag-aalalang tugon ni Mang Leo. Mang Leo, ano na po ang gagawin natin? Tanong ni Aliana sa driver. Ma'am, humingi kaya tayo ng tulong sa mga magulang mo? O di kaya uwi po muna tayo ng probinsya para siguradong safe kayo doon, saad ni Mang Leo. Nang gabi ding iyon ay tinawagan ni Aliana si Lia. Nang sumagot ang kabilang linya ay tila nag-aalala ang boses. Hello Aliana, kanina pa kita tinatawagan, nasaan na ba kayo? Ang sabi ng dalaga. Lia, hindi ka na muna namin masusundo ngayon ha. May emergency kasi ako at kailangan ko munang umuwi ng Quezon. Ang pautal-utal na boses ni Aliana. Ha? Okay ka lang ba? Anong nangyari? Ang sambit ng nagulat na si Lia. Basta mahabang kwento, tsaka ako na lang ikukwento sa'yo. Sige Lia, I have to go. Wait, teka lang. Anong oras ka aalis dyan? Aayusin ko lang ang mga gamit ko at aalis na rin ako. Sige na Lia, I really have to go. Bye. 2:00 na ng madaling araw nang makaalis sila Aliana mula kondo. Bago pa man sila lumagpas sa Police National Station ay pinahinto na niya si Mang Leo na pagpasyahan niyang isumbong ang mga nakita. Natatakot man siya ay nilakasan niya ang loob niya. Dali-dali siyang pumasok sa police station. Ngunit hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at makikita si Aliana na tumatakbo palabas ng police station. Sabay sabing, Mang Leo, alis na tayo, pakibilisan po. Nang medyo malayo-layo na sila ay tinanong ni Mang Leo ang nababalisang si Aliana. Ma'am, ano ho bang nangyari sa inyo doon? Manong, may malaki po tayong problema. Nung magsusumbong sana ako sa mga pulis kung ano yung nakita natin, ay may isang pulis doon na sangkot. Isa siya doon sa mga lalaking nakapalibot at pumatay sa binata. Ha? Sigurado ka, ma'am? Opo, sigurado ako. Manong, alis na tayo at baka ay mahabol pa nila tayo. Dali-dali namang pinaharurot ni Mang Leo ang sasakyan. Sa isang madilim at palikulikong daan, naalimpungatan si Aliana nang biglang nagpreno si Mang Leo. Bigla kasing may sumulpot na pickup truck. May mga lalaking armado ang bumaba. Nakasuot ng itim. Walang itatanong. Walang magpapakilala. Sunod-sunod na putok. Dali-daling inatras ni Mang Leo ang sasakyan habang si Aliana ay nakadapa. Tinamaan si Mang Leo sa balikat, tapos sa tagiliran. Nang hina ang kanyang paghinga, pero hindi niya hinayaang basta na lang sila mamatay. Ma'am, ingatan mo ang sarili mo at sana wag mong hayaang makatakas ang hustisya. Magkikita pa rin tayo sa susunod na buhay. Sambit ni Mang Leo. Hindi pa man nakasagot si Aliana ay may ginawa si Mang Leo. Isang huling puwersa, inikot niya ang manibela. Binaon ang accelerator. Ang sasakyan ay tumilapon papunta sa gilid ng bangin. Sa baba nito ay ang napakalakas na alon ng dagat na tila naghihinagpis. Nagpaikot-ikot ang sasakyan. Gumulong ng maraming beses. At pagkatapos,
Katahimikan. Tumigil ang nagpagulong-gulong na sasakyan sa tabing dagat. Wasak, duguan. At halos hindi na makilala, sinilip ng mga armadong lalaki ang sasakyan. Nakita nila ang isang lalaki sa loob, nakadilat ang mata at wala ng buhay. Hinalughog nila ang sasakyan, ngunit wala na silang makita na iba pang bangkay ang babae. Nasaan si Aliana Marquez? Buhay pa kaya siya?